Napasugod sa Resorts World Manila ang ilang naghahanap at gustong makibalita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong gabi nagkaroon ng memorial service para sa mga biktima. Nangako rin ang pamunuan ng Hotel Casino na tutulungan ang pamilya na manasugatan at nasawi. Live mula sa Pasay City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi nga astang terorista ay kinilos na armadong lalaki na pumasok sa Resorts World Manila hating gabi kagabi. Pero dahil sa kanyang kagagawa na pagpapaputok ng kanyang armas at pagsusunog ng ilang mga gamit dito sa Hotel Casino, 38 ang nasawi, 78 naman ang sugatan. At kanina nga ay may memorial service na isang gawa dito sa harap mismo ng hotel. Makikita nyo pa yung ilang mga bulaklak, mga kandila dito sa aking likuran para alalahanin ang mga biktima ng naturang trahedya. Pagputok ng liwanag kanina na pasugod sa Resorts World Manila ang mga naghahanap ng mga mahal sa buhay na nadamay sa insidente ng pamamaril at panununog sa kasino kagabi. Torture na kami rito! Ayaw pa nila ibabayang bangkay ng mga anak namin! Yung mga biktima! Napakasasama na ako nila! Sila kaya lumagay sa aming katayuan! Ano gagawin nila? Naghihintay kami, alas 8 pa lang, alam ko na, kinumpirm na patay na yung anak namin, pero hanggang ngayon, hindi pa nila binababa yung bangkay. Ang asawa ko, alas 12 o'clock para madaling araw nangyari, up to now, wala silang masabi, tapos ngayon sinasabi na nasa loob, di masabi nila, walang casualty. Ano ngayon yan? Nagtataka ko, bakit ang asawa ko ni tawag, ni wala. Tapos ngayon, para kaming nanguhula. Duty niya kagabi, alas 10. Dapat siya, lalabas siya alas 6 ng maga. Inangyari. Tawag na nasusunog daw ang resort. Wala pa po siya, wala po kaming balita. Humahagulgol naman ang magkakaanak na ito habang naglalakad papuntang command center ng Resorts World Manila. Nakumpirma kasi nilang kasama sa mga nasawi ang isa nilang kaanak. Anong sino naka-identify ho? Yung pamangkin niya, na-identify na po yung body. Sa kabila? Sa kabila? Kasama po sa nasuffocate. Nakunan ding inaalo ng mga kasama ang lumuluhang Pampanga 3rd District Representative na si Congressman Aurelio Gonzales Jr. kasama sa mga nasawi, ang misis niya si Elizabeth. Mapalad naman nakaligtas si Roscoe Fernandez, lalo't ilang metro lang daw ang layo niya sa gunman na magpaputok ng armas. Meron ng guy who was wearing a bonnet, a Kevlar vest. He was discriminately firing upwards but he wasn't shooting anyone So nataranta kami, so we went to the fire exits. Tapos yun, the four of us were stuck in the basement for about an hour and a half. Ilang minuto rin daw itong nagpaputok. Siya katagal nagpaputok yung mga indiscriminate firing sa air? A minute or two. Si Eric Calderon naman, nakita raw ang suspect sa second floor ng Newport Mall. Sa takot, nagtago siya sa kusina ng restaurant. He's covering his face with a bonnet, colored gray. He's tall. He looks like a soldier. I think he has, pinaghandaan niya siguro yun. Hawak lang niya yung gun. Si Arian Johnson narinig daw ang putukan kagabi. Tumakbo na lang daw siya kaya nagkahiwalay silang magkakaibigan. 3 sa kanyang mga kasama, bangkay na ng matagpuan. Yung iba namin kaibigan nandun sa CR, namatay sila, nagyayakapan. Oo, doon sila, na-suffocate sila. Hindi mo na rin alam gagawin ko sa katatakbo, saan pupunta. Ay, may anak ako, 3 pa, mababata pa yun. Siyempre, unahin ko muna sarili ko. Akala ko din kasi, sumunod, yung pala hindi. Mas pinili na magpunta sa CR. Ngayong gabi nagkaroon ng memorial service para sa mga biktima ng malagim na pangyayari. Binasa rin sa misa ang 38 mga pangalan ng mga nasawi sa insidente. Nangako ang Resorts World Manila na tutulungan ang pamilya ng mga nasugatan at nasawi. Para sa mga gusto namang makipag-ugnayan sa kanila, nag-set up na ng help desk sa Career Hub 1 sa ground floor ng NECC building sa Newport Boulevard. Maaari ring tumawag sa kanilang mga hotline number. Jessica, nagsasagawa pa ng investigasyon ang Joint Disaster Victim Identification at PNP Crime Laboratory sa pinangyarihan ng insidente, pati na rin para matukoy yung pagkakakilanlan ng mga biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy. Jessica. Update muna, Mariz, kung
Alam ko may sistema na in place ang Resorts World Manila. Meron na silang help desk, etc. Kaya lang, bakit ang dami pa rin mga nagre-reklamong mga kamag-anak na parang hindi natutugunan yung kanilang mga pangangailangan at yung, lalo na yung kanilang mga kasagutan sa mga tanong nila, no, tungkol dun sa kanilang mga nawawala o namatay na mga kamag-anak. Paano ba ito? Jessica, hindi kasi lahat ng mga biktimang ito ay na-inform agad kung saan ba itong help desk na ito. Kumbaga, marami tayong mga nakausap kanina, kaninang umaga hanggang sa nung hapon, ay hindi sila informed kung saan yung help desk. Meron ding in-inform sa amin na command center na nandun mismo sa Remington Hotel, pero nung pumunta tayo doon, hindi naman natin to nakita. Lumalabas na sa ngayon, ang help desk ay nakatayo na doon sa may NECC sa Newport, no? So ngayon ipinapaalam nila na doon yung help desk at yung mga numero na i-flash natin sa screen kanina ay doon maaaring humingi ng tulong. Maituturing din na Jessica, na hindi agad naging mabilis yung pagtulong dito sa mga biktimang ito at pati na rin sa mga pamilya ng mga biktima dahil punong-puno ng confusion all throughout the day, no, mula umaga hanggang sa magtanghali ay pati yung mga authorities of course nagulat sa pangyayaring ito. There was so much confusion kaya ganito yung nangyari at hindi lahat ng mga pangangailangan ng mga pamilya ng mga biktima ay agad na natugunan, Jessica. Maris, ang daming tanong at mga suspetsa at yun nga, meron ding mga fake news na mga kumakalat ngayon, no? Pero I think ang isa sa mga foremost na tinatanong ng marami para sa mga nakapunta na dyan sa Resorts World Manila at considering din yung security situation natin the past few days because of yung nangyayari sa Marawi, hindi ba naghigpit din ang seguridad sa Metro Manila? Ang tinatanong ng marami, alam ko rin dyan sa Resorts World, bago ka makapasok, may x-ray sila eh. Ni-x-ray yung mga gamit mo, tapos meron din silang mga detector, may security checks. So ang tinatanong, paano nakapasok ang isang gunman na may hawak-hawak na baril? Kasi may mga accounts na pinalusutan lang daw niya lahat ng mga security checks na kahawak-hawak niyang baril. At meron ding mga nagkukwento na may mga nanlaban na security guard sa kanya, pero meron din daw mga nag-cover dahil siguro may hawak nga namang baby Armalite. So ayun ang tinatanong ng marami, paano nakapasok ang isang lalaki na armado ng baby Armalite dyan sa isang akala ng marami secured na lugar, and especially at this time na heightened alert ang Metro Manila. Mariz? Yes, Jessica, naka-full alert ang buong Pilipinas, ano, ang PNP, naka-full alert yan. Pero ang sinasabi sa atin, Jessica, ng mga authorities na ating nakausap and even the security and even the spokesperson of Resorts World Manila, hindi naipuslit itong armas na ito dahil hindi niya kinailangang dumaan sa x-ray. Pagkalabas niya ng car park ay dumiretso siya dun sa pinaka main door, yung sa second floor ng mall ng naturang hotel. Dun siya pumasok, dala-dala niya na at nakatutok na agad ang kanyang armas at nag-unload ito ng ilang mga shots. Ibig sabihin, nagpaputok ito nung pumasok ito. So, hindi na nagkaroon ng chance pang idaan sa x-ray yung kanyang dala-dalang mga gamit dahil talagang itinutok niya na ito at ipinutok pagpasok pa lang. Nag-cause ito ng takot at ng kaguluhan doon pa lang sa may entrance ng mall ng naturang hotel at padiretso sa casino at doon na siya nagtuloy-tuloy. Yung ilang mga witnesses na ating nakausap, sinabi na nagpaputok din na to for around 1 to 2 minutes. So, tapos, pagkatapos nito, Jessica, of course, nag-respond na rin yung mga security personnel. Nagkaroon nga ng parang sort of firefight dahil nga naputukan, tinamaan sa hita itong suspect at tinamaan din, wounded din yung isa sa mga security personnel ng naturang hotel casino. Now, Jessica, the question is, hindi niya na kinailangan lumusot sa x-ray ng
entrance, yung door sa second floor ng mall ng hotel. Pero paano siya nakaakyat dun sa car park? Dahil di ba pag dumadaan din tayo sa mga car park, bago yung entrance doon, matindi rin yung security. Minsan may mga K9 pa dyan. At chinecheck. Posibleng doon siya naipuslit. Dahil normally, ang tinitignan lang sa car park, tinitignan yung ilalim. Meron silang parang salamin na ginagamit sa ilalim. At minsan pinapabukas lang yung likurang bahagi. Pero hindi talaga na-check ng masinsin yung pinakaloob ng sasakyan. So posibleng laman yun ng kanyang sasakyan, yung kanyang dalang armas at yung gas. Pero pagdating niya doon sa mismong main door kung saan siya pumasok sa second floor, hindi niya na kailangang again idaan yon sa x-ray dahil itinutok niya na yung kanyang armas at nagpaputok na, Jessica. Okay, palaisipan din, no? I don't know kung anong sabi ng PNP rito, no? Dito sa mga, syempre pinag-uusapan na. Kung sabi if we go by yung sinabi ng PNP, no, ni General De La Rosa na may problema ito sa pag-iisip or ang motibo nito talaga magnakaw ng casino chips. Ang tinatanong kasi ng marami, kung yun ang motibo niya, bakit niya pinatay yung sarili niya? Nakakuha na siya ng casino chips. Pero kung isipin din naman ng iba, baka terrorist yan, ano namang klase ng terrorist yung hindi babaril ng tao kundi sa kisame at yung mga doorknob at kukuha pa ng casino chip. So, yun yung mga yun yung mga naglalaro sa mga isipan ng marami ngayon when they talk about this case. Anong sabi ng PNP about these details, Mariz? Exactly, Jessica. They were quick in discounting that angle on terrorism. Kasi kung terorista ka nga raw, ang normal na ginagawa ng isang terorista, magbobomba yan or itututok niya yung kanyang baril at papuputukan yung mga taong nasa paligid niya. Wala na siyang pakialam kung sino yung tatamaan niya, basta ibabaril niya yan at it will be directed towards different victims, yung mga taong makakaharap niya. Pero nung pagpasok pa lang, nagpaputok daw ito ng armas, pero naka-point sa taas. So parang wala siyang intention to shoot at anyone. Parang mananakot lang. So dahil daw dun sa inasta niyang yun, dun sa ikinilos niyang yun, they were discounting the angle or the motive of terrorism. Ngayon, pagdating naman sa pagnanakaw, kaya nila sinabi na robbery, yung isa nilang nakikitang anggulo, dahil nakita, dahil dun sa naiwan na bag nitong suspect na merong laman na mga casino chips na nagkakahalaga ng 113 million pesos na worth itong casino chips na ito. Pero bakit niya kailangang patayin yung kanyang sarili? Dahil daw nung hinabol na siya at nahabol siya ng mga security personnel ng naturang hotel ay tinamaan siya sa kanyang hita na slow down na siya at posible raw na syempre ayaw niyang umabot sa punto na siya'y maaresto at haharapin pa niya yung mga posibleng sanction o yung parusa ng kanyang ginawa. Kaya ang ginawa niya, medyo kakaiba lang, no? Kasi imbis na magbaril lang sa sarili, ibinalot niya yung kanyang sarili sa kumot at sinabuyan niya ng gas yung kanyang sarili at saka nagsindi ng apoy. Pero para hindi na raw maranasan yung sobrang sakit na yon, ay nagbaril din siya sa kanyang sarili. Dito raw sa kanyang baba ay tinutok yung baril at lumabas sa kanyang bumbunan yung balang ito. So Jessica, hanggang ngayon, although they are trying to focus on the motive of robbery, ay patuloy pa rin daw yung kanilang investigasyon. Kung buhay lang daw itong suspect na ito, ay isa sa ilalim siya sa pagsusuri yung kanyang pag-iisip. Pero sa ngayon, dahil nga charred na yung kanyang body at patay na itong suspect, hindi na raw nila ito magagawa, Jessica. On the other hand, Maris, hindi rin siguro pwedeng i-discount, no, yung pag-ako ng ISIS. At I think even President Donald Trump ng Amerika, I suppose, nung binanggit ngayon, meron siyang pruweba, no? Meron siyang basis. Kasi ang intel agencies ng Amerika, intel capabilities nila talagang, di ba, magaling sila supposedly dyan. So hindi naman siguro magsasalita si President Trump ng ganun-ganon kung wala siyang basis. At hindi rin maidi-discount, Maris, kasi di ba, pinag-uusapan niya, may kasama ba siya, sabi ng mga
mga eyewitnesses kasi nakasalubong nila itong gunman pero may naririnig pa rin silang putukan sa ibang lugar. So akala nila may kasama, no? Kasi hindi rin madi-discount na this past months and years, merong mga lone wolves na tinatawag eh. Yung mga mag-isa na mga terrorist, di ba? Yung nagbomba ng marathon sa Boston, yung mga nangsasagasa, yung mga nakasakay sa truck na bigla na lang sinagasaan yung mga tao sa Nice, sa France. So, ibig sabihin, merong ganyang possibility rin na may terorista na mag-isa kung kumilos. So, hindi rin pwedeng i-discount itong mga sinasabing ito. Mariz. Yes, that's true, Jessica. As a matter of fact, tinanong din yan kanina. Kaya lang, alam mo, Jessica, ang isinagot lamang sa atin ng pulisya nung tinanong natin na inako yan ng ISIS at there is a possibility of a lone wolf. Ang sinasabi sa atin ay lahat naman daw ay inaako ng ISIS. So, pagkatapos ng statement na yon, hindi na nila inelaborate pa yung kanilang sagot dun sa terorismo. Right now, talagang ang sinasabi lang ay talagang hindi astang terorista yung kanyang ikinilos, kaya they're discounting the possibility of terrorism. Pero gaya nga sinabi ng pulisya, nagpapatuloy pa rin yung kanilang investigasyon para talagang matukoy kung ano nga ba talaga yung tunay na motibo. Kasi may mga nagsasabi rin naman na baka natalo lang ng sobra itong suspect na ito at ito lang yung kanyang paraan para maghigante. So lahat yan ay tinitignan daw ng pulisya, pati yung kanyang background, kung ano yung profile niya, lahat daw yan tinitignan. And right now, Jessica, from our latest information na nakuha natin sa SPD, they are already looking into 2 persons of interest. Kanina nung nag-report tayo earlier, isa pa lang yung person of interest. Ngayon, 2 yung sinasabi, hindi pa pinapangalanan. Pero ito raw ay kasama sa kanilang iimbestigahan para matukoy din kung ano ba ang profile talaga nitong suspect na ito. Kung kahit ba sinasabi na walang kinalaman sa terorismo, ay baka makita pa rin yung ganitong anggulo. So lahat yan ay lalabas sa mga developments within the next few hours or within the next coming days, Jessica. At yan ay ipapaalam natin sa inyo as soon as we get information on that, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.